balita. Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Nel Maribohok. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Isang buwan na libreng toll sa Cavitex ipatutupad na simula sa Lunes. Suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ipapakontempt ng Senado kung patuloy na liliban sa mga pagdinig. Mga pasahero sa NAIA pinapayuang magsuot ng face mask bilang pag-iingat sa bagong virus na mula sa Japan. Pilipinas nasa gray list pa rin ng global money laundering. Una, ipatutupad na simula sa Lunes ang libreng toll sa Cavite Expressway o Cavitex na iiral simula July 1 hanggang July 30. Ito ay matapos aprobahan ng toll regulatory ang 30-day suspension ng pangongolekta ng toll na iminungkahi ng Philippine Reclamation Authority na siya namang may-ari ng lugar ng Cavitex. Nauna nang pinasalamatan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang aksyon ng TRB, gayon din sa MVP Group na siya namang nangangasiwa sa operasyon ng naturang expressway. Abiso sa mga motorista, muling magpapatupad ng panibagong oil price hike ang mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Base sa anunsyo ng ilang oil company, posibleng magkaroon ng 50 hanggang 70 centavos na dagdag sa presyo ng kada litro ng diesel, habang asahan rin na tataas ng 70 hanggang 90 centavos ang presyo ng gasolina. Sa Lunes, i-anunsyo ng mga oil company ang final price adjustment na ipatutupad sa araw ng Martes, July 2. Nagbabala si Senator Risa Ontiveros laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kung patuloy itong hindi dadalo sa isinasagawang pagdinig ng Senado kaugnay ng kontrobersyal na issue ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGOS sa bansa. Ayon kay Senator Ontiveros, mapipilitan siyang ipa-cite in contempt ang alkalde kung hindi pa rin ito sisipot sa susunod na hearing. Ito ang balita ni Joan Nano. Iginiit ni Senator Risa Ontiveros na dapat nang dumalo sa susunod na pagdinig ng Senado si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito'y upang harapin at sagutin ang samot-saring issue tungkol sa tunay niyang pagkatao at ang umano'y kanyang kaugnayan sa iligal na operasyon ng Pogo Hub sa bayan ng Bamban. Dahil kung sa tingin niya hindi siya fit maging resource person, for sure in the mind of the committee, fit na fit siya at isa siya sa pinaka-importanteng dapat humarap, lalo na sa mga issue ng identity at citizenship. Babala ni Senator Ontiveros kung patuloy na hindi sisipot si Mayor Guo sa mga susunod na investigasyon ay mapipilitan na siyang ipa-cite in contempt ang alkalde. Ay sinabina ko na siya at ang ilan pang mga tao, yung mga kinikilalang magulang niya at yung mga kapatid niya, kapag hindi in-honor ni Mayor Alice Guo, pati yung sabina, and I warned her of this already, I will cite her in contempt. Sa nakaraang Senate investigation, hindi dumalo si Mayor Alice dahil masama umano ang pakiramdam nito at dumaranas ng matinding stress. Sakali namang patuloy na idahilan ni Mayor Alice ang sitwasyon ng kanyang mental health para lumiban sa mga susunod pang investigasyon. Binigyang diin ni Senator Ontiveros na ang pinakamabuti pa ring magagawa ni Mayor Alice ay ang humarap sa pagdinig at sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya. I think Sen. Sherwin also said it very well. Mas nakaka-stress yung pagsisinungaling. Mas nakaka-stress yung pagsabi ng kasinungalingan. So I would very strongly advise Mayor Alice Guo kung gusto niyang ngayon at in the long term i-address yung mga sinasite niyang mental health concerns, the first and biggest step she can take, even for her own sake, ay humarap na at sa wakas magsabi ng totoo. Sa ngayon, wala pang itinatakdang petsa ang Senado kung kailan ang susunod na pagdinig sa isyu ng Pogo. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Inag-aaralan na rin ng Commission on Elections ang pagsasampa ng hiwalay na kaso laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Bukod pa ito sa kasong isasampa naman ng Office of the Solicitor General OSG kay laban kay Guo. Samantala, hihilingin naman ng COMELEC sa Kongreso na magpasa ng batas para higpitan ang requirements sa pagtanggap ng Certificate of Candidacy o COC ng mga kandidato. Ito ang balita ni Dante Amento. Nakahanda rin ang Commission on Elections o COMELEC na maghain ng kaso sa korte laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kasong election offense ang kanilang isasampa sa Regional Trial Court. Ito ay kapag napatutunayang dayuhan o nagsisinungaling o may misrepresentation si Guo sa kanyang Certificate of Candidacy o COC sa pagsasabi nito na siya ay lehitimong Pilipino. Alamin natin ano ang tamang aksyon na gagawin ng OSG sa bagay na yan. Ang COMELEC naman pwede kami mag-moto proprio file ng kasong kriminal o election offense sa pamamagitan ng aming law department. Dagdag pa ni Garcia, hihintayin lang nila na makapaghain ng co-warrant to petition ang Office of the Solicitor General o OSG na layong mapatalsik sa pwesto ang alkalde. Duty po namin yan, lalo pat kung may paglabag sa ating Omnibus Election Code. Bilang guardian ng Omnibus Election Code, dapat ang COMELEC nagmomoto proprio, lalo pat malinaw ang ibigay siya at kung may makikita talaga ng mga paglabag, katulad ng ginagawang investigation na ngayon ng Senado, ng OSG at ng National Bureau of Investigation. Pero nilinaw ng COMELEC na maaari pa rin kumandidato si Guo sa darating na halalan hanggat walang pinal na hatol ang korte sa kanya. Hindi pa rin siya pwedeng alisin sa voters list o listahan ng mga kwalipikadong bumoto. Samantala dahil sa kaso ngayon ni Guo, aminado ang komisyon na mahirap para sa kanila na makontrol ang COC ng isang kandidato. Bukod sa ministerial, trabaho nila ang pagtanggap ng COC, wala silang kapangyarihan na busisihin ito liban na kung may naghain ng lamo. Kaya naman ang nakitang solusyon ng COMELEC ay humiling ng karagdagang kapangyarihan sa Kongreso na payagan silang maghigpit sa pagtanggap ng COC. Maaari anyang dagdagan nila ang mga requirement. Napakaganda nga pong pangyayari itong nangyari ito ngayon sapagkat nakita natin mabuti yung vulnerability, yung kahinaan ng ating umiiral na batas, lalo na sa filing ng COC. Ayon naman sa kampo ni Guo, lahat ng kaso ay haharapin nila sa tamang panahon at forum. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nananatiling nasa gray list pa rin ang Financial Action Task Force o FATF ang Pilipinas kaugnay ng global money laundering, terrorist and proliferation financing. Pangatlong taon na ito ng bansa sa listahan at may mga hindi pa rin natutugunan kaugnay ng paglaban sa iligal na pondo na iniuugnay sa mga seryosong krimen. Ito ang balita ni Rosa Licos. Nasa gray list pa rin ng Financial Action Task Force o FATF ang Pilipinas. Nangangahulugan itong hindi pa rin natutugunan ng Philippine government ang mga kakulangan nito upang labanan ang money laundering, terrorist at proliferation financing. Ang 40-member FATF ang nagtatakda ng international standards upang matiyak na mahahabol ng national authorities ang mga iligal na pondong iniuugnay sa drugs trafficking, illicit arms trade, cyber fraud at iba pang seryosong krimen. Sinisiyasat din ito kung papaano ang sadyang pagtatago sa iligal na pinagmulan ng malaking halaga ng salapi at nagsusulong ng global standards upang labanan ito. Kasama ng Pilipinas sa gray list ng FATF ang 20 iba pang bansa. June 2021 na magsimulang mapasama ang Pilipinas sa gray list. Sa kabila ng pangakong paiigtingin ng anti-money laundering at combating the financing of terrorism controls, hindi pa rin natutugunan ng Pilipinas ang ilan sa kinakailangang requirement ng body. Kabilang narito ang pagkakaroon ng controls upang tugunan ng mga bantang iniuugnay sa casino junkets, cross-border measures sa lahat ng main sea at airports, at prosecution ng mga terrorism financing cases. Ayon sa FATF, dapat na agad ng tugunan ng Philippine government ang paglaban sa problema sa anti-money laundering at mga nagpopondo sa terorismo. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakdang magpulong sa susunod na buwan si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Defense Secretary Gilbert Teodoro kasama ang kanilang Japanese counterparts.
Ayon sa Department of Foreign Affairs, tatalakayin nila ang ilang bilateral at defense security issues na nakakaapekto sa rehiyon. Magpapalitan rin sila ng mga pananaw kaugnay ng regional at international issues. Inaasahang malalagdaan din sa 2+2 meeting ang ilang key defense pacts gaya ng Reciprocal Access Agreement na magpapahintulot sa dalawang bansa na magpadala ng military forces sa isa't isa para sa iba't ibang hakbangin gaya ng pagpapanatili ng kapayapaan sa South China Sea at West Philippine Sea. Kinumpirma ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na makakauwi na ng Pilipinas ang 27 tripulanteng Pilipino na pawang mga crew ng MV Transworld Navigator, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang pinakabagong barko na inatake ng Houthi rebels sa Red Sea noong June 23. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang OWA sa kaanak ng mga seaman para sa kaukulang suporta at updates ukol sa kanilang kalagayan. Pinapayuhan ngayon ng airport authorities sa mga babiyahe na magsuot ng face mask bilang pag-iingat sa bagong virus na kumakalat mula sa Japan. Ayon kay Manila International Airport Authority spokesperson Chris Bendijo, naglagay na sila ng mga paalala sa mga pasahero na mag-face mask, mag-sanitize at takpan ang bibig at ilong kapag uubo o babahing. Nakipag-ugnay na rin anya ang MIAA sa Department of Health sa pamamagitan ng Bureau of Quarantine para sa monitoring ng mga papasok na pasahero. Sa ngayon, may naitala ng 977 cases ng Streptococcal Toxic Shock Syndrome o STSS sa Japan. Ilan sa mga sintomas nito ay lagnat, panginginig, pananakit ng kasukasuan, pagkahilo at pagsusuka. Maayos pang nagagamit ang mga modern jeepney, ang mga Euro 4 engine na umano'y obsolete na sa ibang mga bansa. Gayunman ayon sa Francisco Motor Corporation, dapat na itong palitan ng Euro 6 at electric engine dahil itinuturing na lang itong basura sa ibang mga bansa. Ito ang balita ni JP Nunez. Wala siyang usok. Maganda yung performance niya sa karsada. Nakikita po naman natin pag tumatakbo dyan na kahit biritan ng driver, talagang okay siya. Kahit 5 taon nang tumatakbo ang mga modernized jeepney sa Pandakan Transport Service and Multipurpose Cooperative sa Maynila, maayos pa umano ang mga makina nito at hindi pa naman nagbubuga ng maitim na usok. Ang mga modern jeep dito ay may Euro 4 engine na siyang itinakdang standard sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Layo nito na mabawasan ang carbon dioxide emission ng mga pampublikong transportasyon na pangunahing laman ng kalsada upang mabawasan ang polusyon sa hangin. Kahit bombahin ng driver nitong modern jeep yung gasolina, dito sa Tambucho, hangin na lang na hindi nakikita yung inilalabas ng sasakyan. Ganyan yung buga ng usok nitong mga Euro 4 engine kumpara doon sa mga tradisyonal na jeep na merong lumang makina at maitim na usok na yung inilalabas. Yung traditional kasi may injection pump na tinatawag. Doon parang doon na dumadaan yung diesel niya papunta ron sa nozzle. Hindi kagaya nito, pagkagaling sa niya, diretso na sa injector, pagkagaling sa tangke. Kung tawagin yon, direct injection. Pero ayon sa Francisco Motors, na dekada na ang itinagal sa industriya ng transportasyon sa Pilipinas, ang mga Euro 4 engine ay dapat nang palitan dahil basura na lang ito sa ibang bansa. Paliwanag ng CEO ng E-Francisco Motor Corporation na si Elmer Francisco, Euro 6 na at fully electric vehicle ang gamit sa ibang mauunlad na mga bansa at hydrogen naman sa mga malalaking sasakyan. Sasabihin nila na environment friendly yung Euro 4, hindi subukan nating pahingahin sila dun sa tapat ng Tambucho, di ba? So tingnan natin kung hindi sila magkasakit dyan, di ba? Or kung makahinga sila na maayos. Dahil kapag electric ang gamit natin, walang emission, wala talagang usok. Yan ang environment friendly.
Ayon sa E. Francisco Motor Corporation, plano nilang mailunsad sa industriya ang bagong modelo ng fully electric na modernized jeepney sa susunod na taon. Ibinahagi ng kumpanya ang magiging itsura ng 2025 model ng kanilang Francisco passenger jeepney na fully electric. Taglay pa rin ito ang iconic look ng mga traditional na jeep na bahagi na umano ng kultura ng Pilipinas. So by mid-July, sasubmit ko to sa office ni Yusek Ortega. Nag-usap na kami ni Yusek Ortega para kukunan ko tong 2025 model ng FPJ o Francisco Passenger Jeepney ng bagong COC or Certificate of Compliance. Para sa kooperatiba ng Pandacan, handa silang kumuha ng mga fully electric jeep na gagawin ng Francisco Motors upang suportahan ang local manufacturing nito. Pero ayon sa chairman ng kooperatiba, meron din silang nakikitang pwedeng maging problema kapag fully electric na ang mga modern jeep, katulad na lang ng paglalagay ng charging station sa kanilang mga motor pool at magiging capacity ng makina nito kapag punuan na ang mga nakasakay na pasahero. Kaya lang, hindi pwede yung talagang electric vehicle na yung mga akyate masyadong mataas ang dinadaanan. Medyo hindi advisable din sir yan. Samantala, sinusubukan pa ng UNTV News na makakuha ng sagot mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR ukol sa standard ng mga makina sa modernization program, ngunit wala pa silang tugon sa ngayon. JP Nunez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nahihirapan siyang pumili ng susunod na Secretary ng Department of Education. Ito ang inihayag ng Pangulo sa ambush interview kanina nang dumalo ito sa alliance signing sa pagitan ng Partido Federal ng Pilipinas at ng National Unity Party. Matatanda ang una ng sinabi ng Pangulo na target niyang makapagtalaga ng susunod na kalim ng edukasyon bago matapos ang linggong ito. Mahalagang posisyon anya ang nabakanteng pwesto nang mag-resign si Vice President Sara Duterte nitong June 19 at magiging epektibo naman hanggang sa July 19. Sa madaling sabi, oo, nahirapan akong pumili. Dahil napaka-komplikado ng trabaho ng DepEd. Tinulungan ng UNTV News and Rescue ang dalawang sugatan na sakay ng motorsiklo matapos mahagip ng isang multicab sa Butuan City Huwebes ng gabi. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Go ahead of Senior TV. Sir, good evening sir. Maraming assistant sir na MVA dito sa may Baan KM3 doon sa Wilcon going sa Shell. One patient on site. Tigulang daw ni as per sa cooler. Daw possible head injury. Sa gender, anong tigulan sir? Ay possible head injury sir. Nagdugo na yung ulo nga bahit. Conscious daw ng patient. Naging kontra sa scene. Wala ba info sir? O lalaki ba o babae? Lalaki ang patient sir. Tanto sir. Sugatan ang dalawang sakay ng motorsiklo matapos itong mahagip na isang multicab sa Kilometer 3 Baan Highway sa Butuan City. Pasado alas 10 ng gabi nitong Huwebes, June 27. Agad namang rumisponde ang UNTV News and Rescue matapos matanggap ang tawag mula sa Butuan City DRRMD. Kasi sa ganun. Ilagay mo maiswag yung kamot sir, mataas din. Mafeel ka naman sir? Mafeel mo. Mataas ito. Sino yung maling mataas? Diba, paano sira? Mataray paliho ka, yung tanawan mo. Sa ilang. Kinilala ang dalawa na sina Alex Cano, 54 years old, at si Joel Butcon, 43 years old. Nagtamo si Cano na sugat sa kaliwang kilay at tuhod at inihinda ang pananakit sa kaliwang balikat.
Samantala, sugat naman sa iba't ibang bahagi ng katawan at pamamaga sa kaliwang bukong-bukong ang natamo ni Butcon na agad naman nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue. Kwento ni Michelle Origan, kapatid ni Cano, sakay ng kanilang motorsiklo ay magkakasunod sila na binabaybay ang kahabaan ng Baan Highway mula Bayugan City papuntang Cagayan de Oro City. Ngunit pagdating nila sa kilometer 3 Baan ay bigla na lamang nag-overtake sa kanilang isang multicab at nahagip ang motorsiklong minamaneo ni Cano kaya ito sumemplang. Samantala, tumakas naman ang driver ng multicab na nakasagi sa mga biktima. Matapos ang pagsasagawa ng first aid sa mga biktima ay dinala sila sa Butuan Medical Center. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bilang paghahanda sa pinangangambahang The Big One, muling pinangunahan ng Office of the Civil Defense ang nationwide simultaneous earthquake drill para sa ikalawang quarter ng taon. Muling nakiisa sa earthquake drill ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, gayon din ang ilang pribadong grupo gaya ng UNTV News and Rescue. Ito ang balita ni Jed Neresina. Muling nagsagawa ng simulation kahapon June 29 ng mga otoridad sa pangunguna ng Office of Civil Defense kung saan muling sinanay ang kahandaan ng bawat isa sakaling tumama ang kinatatakutang 7.2 magnitude na lindol o ang The Big One. Sa bayan ang isinagawang earthquake drill sa iba't ibang panig ng bansa kung saan nakiisa ang iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan at mga pribadong grupo. Ayon kay Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX Director Teresito Bacolcol, mahalaga ang simultaneous earthquake drill para maihanda hindi lang ang mga rescuer o response team ng bawat lugar, kundi maging ang publiko. Kailangan talaga natin seryosohin because earthquake drills like what we did earlier, earthquake drills build muscle memory. So nagiging habit forming yan. And alam kaagad natin anong gagawin natin if there is an actual event. Para naman kay OCD Assistant Secretary Bernardo Rafael Alejandro IV, bagaman hindi pa rin masasabing handang-handa na tayo para sa The Big One, siniguro nito na patuloy ang pagsasanay na ating ginagawa, gayon din ang mga plano para sa agarang pagresponde sa anumang sakuna, katuwang ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Nobody can really say that we are ready. But we are preparing ourselves to be ready when the time comes. So nakita nyo, meron na tayong mga responding units. Nagtatayuan na yung ating mga LGUs ng mga training centers kagaya nito to train not only the responders but also educate. Samantala, ipinaliwanag naman ni Department of Science and Technology Secretary Renato Celedum Jr. na mas mapanganib ang mga infrastrukturang guguho sa panahon ng lindol na maaaring magdulot ng pagkasawi ng mga tao. Ang lindol maraming panganib at ang isang panganib dito yung pag-uga ng lupa. Yung pag-uga ng lupa ay hindi nakakamatay, kundi pagbagsak ng mga mahihinang mga bahay at gusali ang nakakamatay. Kaugnay nito ay nakikipagtulungan naman ang DOST sa Department of Public Works and Highways upang mapatibay pa ang mga kalsada o infrastrukturang itatayo sa bansa. Ang Department of Science and Technology through PVOX ay nagbibigay ng mga scientific data na isasama sa Structural Code of the Philippines na ginagamit ng Public Works and Highways at ng Association of Structural Engineers of the Philippines. So kami yung nagbigay ng napakarami ng information na talagang mas pulido na ang pwedeng gawing mga disenyo at guidance para hindi maapektuhan ng lindol ang mga gusali kung susundin. Muli namang nakiisa ang UNTV News and Rescue sa quarterly nationwide simultaneous earthquake drill na isinagawa ng OCD. Tulad ng mga government employees, sabay-sabay rin na nag-duck cover and hold ng mga empleyado at nagsagawa rin ng evacuation. Meron tayong mga teams na nakipag-coordinate sa mga respective DRRMO nila na kung saan ay mag-augment tayo. So kung ano man yung i-advise sa atin na magiging role natin for this event. So nasa nasa IMT or Incident Management Team kung ano i-assign sa atin. So pwedeng taga-extricate tayo ng patient, pwedeng taga-transport tayo. So it depends doon sa magiging role natin. Bukod sa first aid training, sinisikap rin ng UNTV na maturo sa mga empleyado nito ang mga paghahanda sa panahon ng kalamidad
upang maiwasan na maging casualty at bagkus ay makatulong pa sa ibang nangangailangan sa panahon ng sakuna. Ayon nga sa OCD, magpapatuloy pa rin ang isinasagawang quarterly nationwide simultaneous earthquake drill upang palaging maipaalala sa bawat isa sa atin ang mga dapat gawin sakaling dumating ang The Big One. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ng pinakamataas na pagbuga ng volcanic gas sa Canlaon volcano simula ng instrumental gas monitoring. Batay sa pinakabagong advisory ng ahensya, umabot sa average na 5,397 na tonelada kada araw ang pagbuga ng sulfur dioxide gas nitong Biyernes, June 28, na halos doble ng 3,175 tonelada kada araw na average simula noong pumutok ang bulkan. Naglalabas din ang naturang bulkan ng mas mataas na konsentrasyon ng volcanic sulfur dioxide ngayong taon na may average rate na 1,897 tonelada kada araw. Babala ng ahensya, nananatili sa alert level 2 na may posibilidad ng isang explosive eruption o mapanganib na magmatic eruption sa Summit Crater. Pinayuhan din ito ang publiko na iwasan ng 4 na kilometrong Permanent Danger Zone o PDZ sa paligid ng bulkan at mag-ingat sa posibleng ashfall events at lahar flows. Itatalaga sa isa na lang lugar ang taunang basaan sa Wata Wata Festival sa San Juan City. Ito ang nakikitang solusyon ng lokal na pamahalaan ng lungsod matapos ang mga reklamo ng mga paglabag sa ordinansa sa nakaraang aktibidad nito noong Lunes. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Lilimitahan na lang ng lokal na pamahalaan ng San Juan City ang basaan sa mga susunod na Wata Wata Festival sa lungsod. Bunso dito ng mga reklamo na kumalat sa social media kaugnay sa pambabasa ng mga residente sa mga motorista at commuters na labag sa ordinansa kaugnay ng aktibidad. Makikita pa sa ilang video ang pwersang pagbubukas ng mga pribado at pampublikong sasakyan upang maghagis ng tubig sa mga motorista. Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, magpapasa sila ng bagong ordinansa upang maiwasan ng mga kaguluhan. Magde-designate na lang po tayo ng isang basaan zone within the pinaglabanan area. No? So ito po yung kahabaan ng ating pinaglabanan road mula dito sa may Domingo hanggang sa P. Guevara. Sa mga susunod na taon, dito na lang po natin gagawin ang ating basaan. So, kahapon, June 28, isang delivery rider ang naghain ng formal na reklamo laban sa isang residente na nambasa at nanakit pa sa kanya habang siya ay napadaan sa lugar. Pagkabasa niya po sa akin, napamura po ako kasi nabasa yung cellphone ko. Pagkatapos po nun, ayun na po, inampas pa ako dito sa ulo. Pagkatapos niya po ang hampasin sa ulo, umalis na siya. Tapos yung ibang mga tao po doon, pinagbabasa na po ako ng tubig. Resulta ng failure of leadership ang mga insidenteng ito ayon kay Senador J.V. Ejercito, dating mayor ng San Juan City at aniyay nag-conceptualize ng Wata Wata Festival. Ngunit dumepensa ang incumbent mayor na dati nang nangyayari ang mga paglabag sa mga nakarang administrasyon ng lungsod. Alam niyo naman po, expected naman po yan na wala naman hong magandang sasabihin si Senator Ejercito tungkol sa makabagong San Juan. Expected naman po yan. Number one, these are isolated incidents. No? At kahit naman po ng mga nakarang administrasyon dito sa San Juan, nangyayari na po yan. Alam naman niya yan. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Muling binuksan sa publiko ang Lamesa Eco Park sa Quezon City matapos ang nasa 4 na buwang rehabilitasyon nito. Bukod sa pamamasyal sa mapunong lugar, ay may itinayong bagong cottage at picnic area para sa mga bisita at may ilang aktibidad na pwedeng gawin gaya ng wall climbing, rappelling at iba pa. Bukas ang Lamesa Eco Park para sa publiko simula alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon mula Martes hanggang Linggo. Libre ang entrance para sa mga residente ng Quezon City basta't magdala lang ng Q-Citizen card
o anumang government ID na nakasaad ang home address sa lungsod ng bisita. Habang may 20 pesos naman na bayad ang mga papasok na hindi taga Quezon City. Hindi papayagan ang walk-in at kailangang magparehistro sa website ng La Mesa Eco Park bago magpunta sa lugar. Tatanggap lang ng hanggang 1,000 bisita sa bawat araw upang mapanatili ang kaayusan sa lugar at kalikasan. Umakyat na sa 10 ang bilang ng mga nasawing miyembro ng New People's Army o NPA sa ilang araw ng bakbakan ng 84th Infantry Battalion at mga rebeldeng komunista sa Barangay Malbang, Pantabangan, Nueva Ecija. Kabilang sa mga nasawi ay mga opisyal ng NPA sa Central Luzon. Ito ang balita ni Nestor Torres. Patuloy pa rin tinutugis ng mga sundalo ng 84th Infantry Battalion ang mga miyembro ng New People's Army na bahagi ng kilusang larangan gerilya sa Gitnang Luzon o mas kilala sa Committee Riyon Gitnang Luzon. Ayon kay Major Jimson Magsakay, Public Relations Officer ng 7th Infantry Division ng Philippine Army, nagsimula ang bakbakan itong nakaraang linggo sa bayan ng Alfonso Castaneda, Nueva Vizcaya. Nasundan ito nitong nakaraang Miyerkules ng hapon kung saan 7 ang narecover na patay sa NPA. Kahapon naman, 3 pang bangkay ng NPA ang narecover sa kabundukan ng Barangay Malbang, Pantabangan, Nueva Ecija. Sa kabuuan, 10 NPA fighters na ang nasawi. Wala namang nasugatan at namatay sa tropa ng mga sundalo. Na-recover din sa Barangay Malbang ang iba't ibang klase ng armas na ginamit ng mga rebelde. Until now, we're still having scouting and then pursuit operation sa area. Kaya nga po, kahapon din, nakakuha pa tayo ng 3 additional na cadaver. Umabot na po siya ng 10. Then, nadagdagan po yung mga firearms recovered from 10, naging 14 na. 7 sa 10 nasawing NPA fighters ang nakilala na, habang 3 na lang ang hindi pa rin matukoy ang pagkakakilanlan. Pawang mga taga Central Luzon ang mga napatay sa bakbakan at may isang mula sa Metro Manila. Ilan sa mga napatay na NPA ay may mga katungkulan pa sa kanilang grupo. Kasama na po yung acting secretary at saka yung platoon leader at saka squad leader po. Kaya 3 pong high value individuals po yung nasawi sa labanan ng isang araw. Samantala, sinabi naman ni Major Jimson na nasa 10 pa ang kanilang tinutugi sa nasabing grupo ng mga rebelde. Pero sa ngayon anya ay normal situation na ang Malbang. Balik normal na rin ang hanap buhay ang mga business establishment at maging ang mga opisina at barangay hall. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinahayag ni US President Joe Biden na plano niyang talunin ang katunggaling Republican na si Donald Trump sa November presidential election. Palatandaang hindi ito uurong sa kabila ng mahinang performance sa debate laban kay Trump. Ginawa nito ang pahayag sa isang rally sa North Carolina, USA, isang araw matapos ang head-to-head showdown laban sa katunggali. Aminado ang 81-year-old American president sa pagkukulang at bunsod nito, tumindi ang pangamba ng ilang botante na maaaring hindi na nito kakayaning makapagsilbi ng panibagong 4-year term. May ilang Democrats na rin ang nag-iisip kung maaari pa bang palitan si Biden bilang kanilang kandidato sa November 5 US election. I know I'm not a young man. I don't walk as easy as I used to. I don't speak as smoothly as I used to. I don't debate as well as I used to. But I know what I do know. I know how to tell the truth. I know right from wrong. And I know how to do this job. I know how to get things done. And I know, like millions of Americans know, when you get knocked down, you get back up. Sa botong 6-3, pinayagan ng US Supreme Court ang mga lungsod na ipagbawal ang homeless camps. Pinakamatinding desisyon ito ng korte kaugnay ng homelessness mula 1980s kung kailan
pinaniniwalaan ng mga ekspertong nagsimulang tumindi ang krisis sa Amerika. Batay sa desisyon ng korte, maaaring magpatupad ng mga batas ang mga lokal na pamahalaan laban sa mga taong natutulog sa public places. Itinuturing itong hindi paglabag sa US Constitution's limit on cruel at unusual punishment. Dagdag pa ng Supreme Court. Isang tao ang nasawi samantalang 6 na iba pa ang sugatan matapos gumuho ang bahagi ng bubong at mga haligi sa labas ng departure area ng Delhi Domestic T1 Terminal sa India. Nangyari ito kasunod ng malakas na buhos ng ulan. Suspendido na ang operasyon sa paliparan. Bunsod naman ng roof collapse, nananatiling hamon para kay Prime Minister Narendra Modi na gawing isang global aviation hub ang India. Mapapanood na bukas ng gabi sa The Big Dome ang isang panibagong kwento ng pag-ibig sa ika-13 edisyon ng Wish Date na pinamagatang Send My Love. Excited naman ang mga featured artists na sina Jason D, Jada Avanzano, Maki, Nobita at ang bandang Letters from June ng KDR Music House para sa kanilang debut performance sa Wish Date. Ito ang balita ni Gladys Tuabi. Handa ka na naman bang muling ma-in love? Hayaan mong pakiligin ka ng isa na namang kwento ng pag-ibig sa Wish Date Send My Love na mapapanood bukas ng gabi sa Smart Araneta Coliseum. Whatever happens, it's you and me. Always. At sa unang pagkakataon, pagbibidahan ito ni na Alan Dizon, Karen Timbal, Mark Ian Garcia, Lloyd Garcia, Kira Ballinger, kasama si Kate Yalong. Pa, I promise na gagawin ko lahat-lahat kung makakaya ko to make you and Mom proud. Hindi naman mawawala ang live performances ng ilan sa mga paboritong OPM artists. Sabik na sa kanyang debut performance sa Wish Date at handa ng haranahin ng R&B star Jason D ang mga wisher. Wish has always been very kind to me and I've always been a huge fan of Wish. It's an honor always for me to perform for Wish. And natuwa ako kasi first time kong mag-Wish Date and I'm very interested and very fascinated by the concept na parang there's a movie and we get to perform while the movie is playing and while there are actors, you know, playing the roles live for the wishers to watch. Bibigyan natin ng mga bagong flavors yung kakantahin natin. Hindi muna natin isuspoil, pero abangan nila. Matutunghayan din for the first time ang live performances ng iba pang featured artist sa Wish Date. Kabilang dito si Jada Avanzano, ang 5-piece pop rock band Nobita, at rising singer-songwriter na si Maki. Kaabang-abang din ang unang pagkakataong pagtugtog ng bandang Letters from June sa The Big Dome para sa kanilang debut single The Between, na official theme song ng Wish Date concert Send My Love. Even now, it's still surreal na we were given the chance to our song was given the chance to be the theme song of the Wish Date, and sabi nyo nga po, it's the first theme song of a Wish Date concert, kaya sobrang we're just really thankful po, and we're honored to be given that opportunity and to just be able to hear our song played in a concert, more so in a movie. Kasi parang dati po, we would always say na, wouldn't it be nice if our song was an OST to a movie, and then now it's not just a movie, it's the Wish Date concert. Gawing masaya at espesyal ang iyong linggo. Umiyak, ma-in-love at ma-inspire sa Wish Date Send My Love, kasama ang iyong minamahal. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Magtutuos ang BFP Lady Firefighters laban sa Comelec Suffragettes para sa ikatlong pwesto sa UNTV Volleyball League Season 2 sa July 7 linggo sa Paco Arena, Maynila. Pinaghahandaan naman ng PNP Lady Patrollers at AFP Lady Gunner ang kanilang laban sa Game 1 ng Best of 3 series ng UVL Season 2 Finals. Ito ang balita ni Harry Ilagan. Mula sa 4 na kupunan na nakipagtunggali sa semi-final rounds ng UNTV Volleyball League Season 2, tuluyan ang nalaglag sa Final 4 ang BFP Firefighters at Comelec Suffragettes. Ngunit muling maghaharap ang BFP at Comelec para sa ikatlong pwesto sa UNTV Volleyball League Season 2 Final Round. Kailangan naming mas pagtuunan ng pansin yung floor defense talaga. Tsaka yung reaction time nila sa bola, medyo nakulangan talaga ako. So ayun, babawi kami para sa third. Basta at least third man lang makuha pa rin namin. First time namin sumali sa UNTV, nakapag-final 4 kami. Ayun, nagpapasalamat kami sa mga boss namin na nandyan na tumutulong. Kila chairman, sa commissioner, sa directors namin. Ngayon, paghahandaan namin to kasi itong UNTV, hindi lang to basta-basta ang liga. Malaking liga rin to para sa mga public servant. Naghahanda naman ang PNP Lady Patrollers at ang defending champion na AFP Lady Gunner sa kanilang laban sa Game 1 ng Best of 3 series sa finals. Mas tututukan ni Coach Miriam Go ang laban nila kontra PNP Lady Patrollers upang masungkit ang back-to-back championship ngayong Season 2. Mag-iensayo pa rin, tuloy-tuloy pa rin yung practice. Pag-aaralan namin yung ginagawa ng PNP para makuha namin ma-defend namin yung crown namin. Ang gagawin namin play doon sa kalaban. So pag-aaralan namin yung ginagawa ng PNP, kung paano nila tinalo yung BFP. Naging inspirasyon naman ni Coach Rod Pinalba ang paglalaglag nila noong Season 1. Kaya magdo-double time ang kanilang training sa floor at net defense para makuha ang kampyonato ngayong season. Well, tuloy-tuloy lang kami sa pag-ensayo. Kung ano na sinimula namin, tuloy-tuloy lang po kami. Well, sa mga fans ng PNP Lady Patrollers, maraming salamat sa pagsuporta. Abangan ang bakbakan para sa Best of 3 series sa final round ng UVL Season 2 sa July 7, 2024, Linggo sa Paco Arena, Manila. First game sagupaan ng BFP Lady Firefighters laban sa Comelec Suffragettes alas 12 ng tanghali. Susundan naman ito ng banggaan ng PNP Lady Patrollers kontra AFP Lady Gunner alas 2 ng hapon. Live itong mapapanood sa social media account ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Harry Ilagan, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Balikan naman natin ang malalaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Pogo Hub sa Bamban, Tarlac at Mayor Alice Guo nakitaan ng koneksyon sa Porac Pogo Hub. So may common personalities po ang Porac at saka yung Bamban. So binubuo namin po iyon, nakita na namin yung matrix, may mga documentary evidence na kami sa ilang mga tao. Kaya lang may mga beneficial owners na hindi natin nakikita sa mga SEC at saka PAGCOR documents. Ang masasagot ko lang yung mga kausap niyang tao, nakita rin dito sa Pogo Hub nito. Dating Senator Laila De Lima absuelto na sa lahat ng drug cases na isinampa laban sa kanya. Napakalaki po ng ginhawa at saya ang nararamdaman ko ngayon. Mas mapapanatag at makakatulog na po ako ng mas maluwag. Paggamit ng puwersa ng China sa pinakahuling insidente sa Ayungin Shoal, sinadya talaga ayon sa Defense Department. Pagsasapubliko ng schedule ng resupply mission sa West Philippine Sea, hindi inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
We see the latest incident in Ayungin not as a misunderstanding or an accident. It is a deliberate act of the Chinese officialdom to prevent us from completing our mission. Navy personnel na naputulan ng daliri sa Ayungin Shoal incident naniniwalang intensyonal ang aksyon ng Chinese Coast Guard. Department of Foreign Affairs magkakaroon ng pulong kasama ang China sa Hulyo. Hindi siyang may tawag na aksidente, ma'am eh. Intentional, ma'am eh. Intentional yung pagbangga, pagbutas, pagsira. Dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa iimbitahan na sa pagdinig ng Kamara kaugnay ng extrajudicial killings. So in the fourth hearing, I'll be inviting Senator Bato de la Rosa and former President to come and listen to your testimony kung handa kayo na to face him. Case closed na. Hindi talaga ako pupunta. Suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go at 17 iba pa inilagay na sa Immigration Lookout Bulletin upang mamonitor kung magtatangkang lumabas ng bansa. Nilagdaan ni Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng C. Remulla ang Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO na kasama ang suspendidong Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Mag-aamang Rodrigo, Paulo at Baste Duterte tatakbong senador sa 2025 national election. Lahat sila raring na tumakbo eh. Si PRD, Senator, yung kuya ko, si Paulo Duterte, yung congressman ngayon, Senator, si Sebastian Duterte. Clearance na nagpapakita ng larawan ng isa pang babaeng may pangalang Alice Leal Guo isiniwalat ni Senator Risa Hontiveros. Late birth registration ng suspendidong alkalde, pinakakansela na. Is it a coincidence na may dalawang Alice Leal Guo na pinanganak on July 12, 1986 sa Tarlac? Or is this a case of stolen identity? Technically, Madam, naka-float yung kanyang identity because he is an official of the government and yung pagiging Filipino citizenship is being in question. Vice President Sara Duterte naniniwalang magkaibigan pa rin sila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pagkatapos ng kanyang pagbibitiw sa gabinete. Susunod na DepEd Secretary, hindi umano required na manggaling sa education sector. I would think, sa tingin ko, ay magkaibigan pa rin kami ni Pangulong Bongbong Marcos. Panibagong 18 pakete ng shabu natagpuan sa karagatang sakop ng Kawayan, Ilocos Sur na palutang-lutang. PNP Maritime Group tumutulong na sa pagsuyod sa mga baybayin ng Ilocos Sur. I called upon my chief of police sa mga coastal na baka ito ay parang naging siguro mga marami o napadpad lang ito dito, no? So, pinapacheck ko. Dahilan ng pagbibitiw sa gabinete ni Vice President Sara Duterte, hindi rin alam ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kapalaran ng alyansa kay VP Sara, hindi pa matiyak. She didn't give any reasons. I asked her if there were any particular reasons why she has chosen to resign from the Department of Education and from the NTF-LCAC. And she said, wag na lang natin pag-usapan. So I did not force the issue. Dagdag hakbang laban sa China ukol sa patuloy na harassment sa West Philippine Sea, kailangan na ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. PBBM iginiit na iligal at sinadya ng China ang aksyon nito sa Ayungin Shoal. It's not armed. Walang pumutok. Hindi tayo tinutukan ng baril. But it was a deliberate action to stop our people. But in the process of that, kinuhanan tayo. They boarded a Philippine vessel and took the equipment from the Philippine vessel.
National Bureau of Investigation o NBI, kinumpirma na nagtugma ang fingerprints ni na suspended Bamban Tarlac Mayor Alex Go at Chinese passport holder Go Waping. Ang fingerprint na nakatabi sa aming record ay that is an infallible science of identification. No two person will have the same fingerprint. So kaya yung kahit na mag-iba-iba ka ng pangalan, mag-iba-iba ka ng mukha, litrato, whatever, your fingerprint will never change. Abogado ni suspended Bamban Mayor Alice Go, hinamon ang mga nagdududa sa identity ng alkalde na magsampa ng kaso. Isampa nila sa court para masagot namin kasi mahirap yung ganyan trial by publicity yung ilalabas lang natin sa mga investigations na ganyan. 5 villa sa Fontana Clark, Pampanga na hinihinalang pinagtataguan ng mga Pogo boss, sinalakay na mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Chinese big boss ng Pogo sa Porac na aresto ng CIDG sa Clark, Pampanga. Dating Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. maaari nang arestuhin ng otoridad sa Timor-Leste anumang oras ayon sa Department of Justice. It's now a question really of what do they have to do, and that's a policy decision on the part of Timor-Leste authorities whether or not to arrest him for purposes of making sure that he won't slip out of Timor-Leste. Hindi po kailangan unless ipag-uutos ng court. But ang sabi sa akin ng mga abogado sa Timor-Leste ay usually po the status quo is maintained. Kasi wala naman pong nag-change sa situation. At delivery rider na binasa at sinaktan pa umano sa katatapos na Wata Wata Festival sa San Juan City, nagsampa na ng reklamo. May lumapit po sa akin isang lalaki na akma po akong babasain ng tubig. Pinigilan ko po ito. Nagsabi po ako na, boss, wag po muna kasi mababasa po yung cellphone ko at saka ito po yung laman po nito ay mga documents. Ngunit hindi po ako pinagbigyan. Binasa pa rin po ako hanggang po yung cellphone ko po ay nasira kasi nabasa po ng tubig. Gamitin natin ang revised penal code kasi mas may ngipin yan. Talagang makukulong sila dyan, mas mataas ang multa at talagang mararamdaman nila ang parusa. At sa salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Efeso 5:15 na nagsasabi, "Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong." At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Razon, ako si Nel Maribuhok. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang ating pinahahalagahan. Magandang tanghali.